Hello mga ka-sisters! Ngayon po ay kukuha ako ng sea urchin or ang tawag dito sa amin ay tirik. Yung paborito namin na inuulam na matinik. Ayan, bali nagsagwan ako at tumahanap ako ng spot na kung saan maraming tirik na naka kumpol-kumpol. So, ngayon po mga ka-sisters, kahit ito ay mataas ang tubig or high tide ay pwede naman manguha ng sea urchin kasi kalabanan dito sa amin kapag nagkati lang or naghibas ay yan makikita mo ang sea urchin, pero sa akin ay try ko na sisirin. Ayan, ito yung sea urchin. Ang sea urchin ay dami-dami namang klase. Ang kulay, may kulay itim, may puti at may kulay orange. So ayan, bali ang ginamit ko sa pagkuha ng sea urchin ay may sibot ang tawag sa amin, yung net. Tapos nagkuha ako ng panungkit para mas madali ko siyang makuha. Dahil yung tubig naman mga ka-sisters ay hindi naman gaanong sobrang lalim, so hanggang liig ko lang or lampas hanggang ulo, kaya pwede ko siyang makuha at napakadali naman kunin. Kahit sabihin medyo mataas yung tubig ay kaya namang sisirin. So ito mga ka-sisters, ayan, makakalibre naman ako ng ulam dahil may season talaga na maraming sea urchin, at saka depende rin sa panahon na ang sea urchin minsan ay may payat at may taba. Maagang maaga pa dito sa amin ay naisipan kong magkuha ng sea urchin kasi nga napakaganda yung panahon naman at talagang kumalma na yung dagat at ganun din walang hangin, pero talaga namang masarap pa rin maligo dahil sobrang init pa rin mga ka-sisters kahit sobrang aga pa ang pagsisid ko ng sea urchin. Bale yung pangunguha ko lang ng sea urchin mga ka-sisters ay hindi naman kalayuan sa mga kabahayan, maging sa bahay ni nanay, dahil yung bahay ni Lola Mercy ay napakalapit lang dito sa dagat, kaya ayan, sobrang lapit lang ito mga sisters sa mga kabahayan, kaya kahit anong oras ay pwede kang kumuha ng sea urchin kapag season ng tirik. Yan, tirik ang tawag sa amin. So yung mga maitim na yan ay sea urchin din ang tawag, pero hindi ko yan kinukuha dahil talagang maproseso yung ganong sea urchin, kasi talagang iba yung klase ang tinik nun. Kapag natinik ka ay talaga namang may hapdi sa kamay o sa katawan dahil mayroon siyang kakaibang mararamdaman kapag natinik ka nun mga ka-sisters. Halos umaabot yung kanyang binom doon sa kilikili. Kaya kung minsan kapag natinik kami niyan, ang solusyon namin ay may nagsabi sa amin na ihian mo daw at matatanggal na. So kung minsan kahit sabihing ihian mo pa ay talaga namang mayroon pa ring sakit. So kaya yung pinipili ko lang na sea urchin mga ka-sisters ay yung maikli ang tinik at yung napakadali lang at talagang nakasanayan na namin na kukunin yung ganong sea urchin. Ayan, bali yung hinahanap ko na sea urchin mga ka-sisters ay yung malapit lang dito sa may bato-bato na yan. Dahil yung sea urchin na malapit doon sa may mga grass or seagrass ay medyo mapayat, kaya dito ako sumisid sa may medyo mabato-bato. At least napansin ko siya na medyo malalaki pa at talaga namang mataba. So ayan mga ka-sisters, at talagang pag sumisid ka dito sa ilalim ng dagat ay napakaganda yung mga makikita mo, at saka sinasabayan ka din ng mga isda na yan kapag lumalangoy ka. Ayan, at talaga namang tong isda na ang tawag sa amin ay palata ay kahit may tao ay sige pa rin ang sunod-sunod sa iyo. Kapag season ng sea urchin dito sa amin or tirik ay talaga namang hindi makakalampas sa mga kababayan ko dito, at punaunahan lang kami mga ka-sisters dahil kapag maraming ganyang sea urchin ay talaga namang marami ang kumukuha. So ayan, punaunahan na lang at talagang kanya-kanya dala ng timba at parami-ramihan naman ang kuha. So hindi ako makakuha kapag kati dahil medyo hirap tayo pag kati, dahil kapag napuno yung timba ng sea urchin mahirap mo bitbitin at napakabigat. Pero kung ganyang klase na nilalangoy-langoy mo lang, saka mayroong kang lalagyan na net sa ilalim at tapos may bangka, medyo para sa akin mga ka-sisters ay medyo naaalwanan ako, kaya ito yung naging
proseso ko, ito yung naging paraan ko para makuha ko yun ng sea urchin na medyo napapadalian ako. Bali, nakakuha na ako ng medyo marami-rami sa net na to, at saka ito yung kuha ko na una ay ilalagay ko muna sa bangka dahil napakabigat dalhin sa ilalim ng dagat mga kasisder, pero dagdagan ko pa yan dahil napakakaunti pa lang yan. So marami lang tingnan yung pinakakatawan yan, pero kapag nilagay na natin sa garapon or sa baso ay talagang medyo konti lang yung makukuha natin. At mas maganda sana kung talagang puro mataba lahat ay madali tayong makaipon. Ayan. Yung ganitong klaseng pang-ulam mga kasisters ay maraming proseso ang pagluto niyan. Kung minsan ginagataan namin yan, tapos hinahaluan ng balatong, hinahaluan ng papaya, at saka yung malunggay. So maraming proseso ang gustong gawin sa sea urchin, pero kalabanan mga kasisters ayon sa mga natatanong ko dito sa mga kababayan ko ay halos ginigisa lang nila sa sibuyas at bawang, ay talagang napakasarap na dahil nga sa nasanayan na namin ganun ang aming pagkain, or talagang nalalasahan kami sa mga ganong ulam. So sa mga hindi pa nakatikim ng sea urchin ay talaga namang mapapaisip dahil parang hindi attractive sa mata ang kulay at saka yung naging texture niyan, pero kapag natikman mo naman ay talaga namang ang lasa ay malinamnam at saka talagang sobrang maumami at may sarili siyang umami na sa tingin ko mga kasisters ay parang nilagyan siya ng isang buong Ajinomoto or bitchin. Pero pag kami naman ang nagluto nito mga kasisters ay hindi na kailangan lagyan ng Ajinomoto or pampalasa pa, kunting asin lang ay pwede na, at saka gisa-gisa ng konti. So kung ang proseso naman ng pagluto mga kasisters ay yung ginataan, tapos haluan mo siya ng gulay, ay masarap din, lalo kapag ang nilagay dyan ay yung balatong, ay talaga namang doble ang linamnam. Talaga namang malalasap mo yung sobrang malinamnam na talagang may gata, ay talaga namang kainaman ang lasa mga kasisters. So ganun pa man ay talaga namang pag ganitong ulam ay talaga paborito din namin lahat. Hindi sa lahat ng panahon o buwan ay talagang laging may sea urchin mga kasisters. Talagang season lang, katulad ngayon ay buwan ng Mayo dito sa amin at talagang kumalma na. So ayan, napansin talaga sobrang dami ng sea urchin mga kasisters na kahit saan ka lang magpunta ay talagang mayroon. Kahit napakalawak na ang iyong pinuntahan ay talagang mapapansin mo na marami talagang sea urchin. Kaya ayan, ay ang iba dito mga kasisters halos pumupunta pa ng isla or dinadayo pa nila para lang makakuha ng ganyang ulam. Dahil bukod nga sa kasabihan ko mga kasisters na hanggat maaari na makalibre ka sa parang pang araw-araw mo na ulam ay talagang gagawin mo yun. Kaya kung ano lang yung nakikita mong available sa dagat ay ganun talaga ang maisipan mong pang ulam. So kung hindi ka makapaglambat ay ito ang pamamaraan na makakaulam ka mga kasisters. Ayan, sabayan nyo na lang po ako sa pagmasid ng nasa ilalim ng dagat. Kung ano po yung nakikita ako ay makikita nyo rin. At hindi magtatagal mga kasisters ay uwi na rin ako dahil marami na ang aking nakuha. So nakadalawang basket ako or nakadalawang net ako ng kuha at talagang sa tingin ko ay marami na, at kami lang naman tatlo ang kakainin mga kasisters. So pag talagang sobrang dami ay syempre hindi maiwasan na hindi tayo magbibigay sa kapitbahay. So dito ko kukuhain yung laman mga kasisters, pero hindi siguro tatagal ako at uwi din ako dahil maabutan talaga ako ng tanghaliang tapat kapag ako lang mag-isa. So hingi ako ng tulong kay Hana at Aya para mapadali yung pagkaproseso niyan mga kasisters. Bali, ang sa mga hindi alam kung paano gawin yan, ayan, binibiak lang yan mga kasisters, tapos yung pinakalaman nun o pinakatinai ay tinatapon. Ayan, parang inaalog-alog sa dagat para madali matanggal yung pinakatinai niyan, at ang maiiwan niyan ay yung pinakataba niya. Yun na yun ang kinukuha namin. So madali ka lang makaipon yung mga kasisters kapag mataba lalo, pero pag payat ay talaga namang kahit anong dami ng sea urchin ay kaunti lang talagang maiipon mo.
Kaya may kita mo na medyo maliit yung aking lalagyan. So ito na nga mga ka-sisters, at ayan, halos so umpisa pa lang ng pagbi ako ng sea urchin ay napansin ko yung aking videographer ay nagbigay na ng sinyalis na parang malulubat. So talagang doon ko na nga lang ito tatapusin sa bahay ko. Ayan mga ka-sisters, dito natin lutuin yung nakuha kong sea urchin kanina, at gigisahin ko na siya ngayon dahil ang luto ko dito sa sea urchin ay ginisa lang. Ito yung magiging ulam namin dito, at dito kami pagluto sa bahay ni Lola Mercy. Kasi nga ay diretso laban na lang kami dito. At dito na lang talaga ako naligo dahil wala ngang tubig dun sa amin sa taas. At para isang trabahoan lang ay dito na lahat. Dito na ako nagluto, dito na ako naglaba. Pero hindi kami natutulog dito. Ayan. Pagkatapos na magisa mga ka-sisters yung bawang at sibuyas, kasi ito lang talaga yung masarap dito sa sea urchin. Dahil yung ibang luto ko ng sea urchin mga ka-sisters ay nilagyan ko rin siya ng gulay, pero yung sa akin ay puro-puro lang. Yan, kasi mas napil namin yung sarap ng sea urchin kapag puro. Para siyang itlog na pinirito. Malinamnam. Ayan, hintayin ko lang maluto yung sibuyas at bawang. Ayan mga ka-sisters, luto na yung bawang at saka sibuyas. Ilalagay natin yung yung sea urchin. Ayan, ang dami. Bale, ang ititimpla ko lang dyan ay yung asin. Kasi may sariling umami yung sea urchin. Natin asin. Kunti lang kasi maalat na yung ating sea urchin. Para mag-balance lang yung yung lasa. Bango. Ito na mga ka-sisters, at ready to kain naman sa niluto nating sea urchin na ginisa. Mga ka-sisters, kain tayo ng tanghalian. Sea urchin. Nag-iisang sea urchin. Aba, sarap yan na. May kunto Lukot? Lukot? Mag-pray ka pagod ha? Ay! Gawin. Ano daw mga ka-sisters? Sa mga sanay kumain ito, ay talagang sarap na sarap. Hindi po ako sanay. Sa hindi. Pero sa mga hindi pa nakatikim yan, parang hindi pa ninyo alam ang lasa. Pero ang lasa niyan ay malinamnam na parang sobrang malasa. Parang nilagyan lang siya ng bitchin. Pero walang bitchin. Asin lang, okay na. Okay na. Ang daming kanin. Ubus kanin. Tawa ko yun. Sabi ko kay ate, paborito ni ate. Tapos sabi ni ate, bigyan na ito lang. Malasa oh. Sabi pa Harap na diba, te? Kami po ngayon is bilang basahan ni mama, madami pong garlic. Ilabas yung mga sa akin. Halabas sa pakpak. Maglabasan mo aswang. Ang daming garlic. Yum. Mabango nga, daming garlic. Kainit na yung lagi. Kasi mainit ang kanin. Mainit pa ang panahon. Nalagang. Nalagasisid din oh. Ano yung sisid? Nilambat? Sabi nilambat sila. Ano yun? Ay, do. Eh, nanguha din lang si Orchid. Yung buwaon na. Kung kita mo may sibot, Merong dapat net. yata ako lang ginagawa Merong nila. net, ma. Ganun sa akin. Kita mo may net sila oh. Oo, di ba? Kita ko yun. May sibot. Talagang Wala ito yung net. Sorry, nertited ako.
Kita ko nga kalapit ko. Bangka lang nakikita ko kag mga Dere mo daw si dog. Dazay. Ang laki ng mata ko. Sarap kasi orchid. Wala ko pa yung telescope. Dahil kanin, umubos ng kanin. Busog na ako. Ayan mga ka-sisters. Matapos yung labahan namin, uwi na rin kami. Thank you. Lagay, let's play. Ay, ito na nga mga ka-sisters, pagtapos mong kumain ay laba-laba na para matapos na agad kasi maabutan tayo ng hapon. So, ganyan talaga mga ka-sisters, kapag walang tubig sa taas ay dito na sa baba kami naglalaba. Salamat at God bless po sa inyong lahat.